Isa na nga siguro sa mga masarap na pakiramdam ng pagiging anak ay ang nagagawa mo ng makatulong sa iyong mga magulang. Yung naibibigay mo na ang pangangailangan nila nang hindi na nila kailangan pa na magpakapagod sa pagtatrabaho. At isa rin sa masarap sa pagiging magulang ay kapag nakikita mo na ang iyong anak na nagagawa ng tumayo sa sarili niyang mga paa at nagtatagumpay sa buhay. Ngunit hanggang saan nga ba ang kailangang itulong ng isang anak sa kanyang mga magulang? Tunay nga bang hindi mababayaran ang sakripisyo ng ating mga magulang upang tayo ay magkaroon lamang ng komportableng buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Na-inspire akong sumulat sa inyo dahil sa meron akong nabasang isang viral post sa social media na agad akong nakarelate. Alam ko rin na marami sa mga listeners mo ang makakarelate sa aking kwento. Itago mo na lamang ako sa pangalang Nika. Ako ay nagtatrabaho ngayon bilang isang factory worker sa South Korea. Ngunit bago ko makuha ang trabaho ko ngayon, ay dumaan muna ako sa napakaraming pagsubok. Mula ako sa mahirap na pamilya, naranasan ko noon ang mag-ulam ng tuyo at mantika. Pati nga asin at chichiryan at tigpipiso ay nagawa rin naming iulam noon sa sobrang hirap ng buhay. Isang labandera noon ang nanay ko na itatago ko na lamang sa pangalan na Mabel. Habang ang tatay ko ay isang karpentero na nagkakaroon lang ng kita kapag merong nagpapagawa sa kanya ng bahay o kung anuman na may koneksyon sa ginagawa ng isang karpentero. 6 kaming magkakapatid at pangatlo ako, Papa Dudut. Aminado ako na walang tiwala sa akin ng nanay at tatay ko kasi hindi ako gaanong katalino. Hindi kagaya ng panganay namin na isang babae na palagi may honor noong siya ay nag-aaral pa. Kaya naman nang sabihin ni ate na gusto niyang maging nurse ay iginapang siya ng mga magulang namin para makapag-aral sa isang kolehiyo. Palaging ipinagmamalaki ng nanay ko sa mga kakilala niya na nag-aaral si ate sa kolehiyo at si ate raw ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Ngunit nang nasa 2nd taon na si ate, sa kinukuha niyang kurso ay gumuho ang mundo namin nang bigla siyang nabuntis. Grabe ang iyak ng nanay ko noon, Papa Dudut. Alam ko na si ate talaga ang inaasahan niya na mag-aahon sa amin sa kahirapan. Ang alam din kasi namin noon ay walang boyfriend si ate. Ako pa nga ang inaasahan nila na mabubuntis ng maaga kasi mabarkada raw ako. Kaya napilitan si ate na huminto sa pag-aaral at sumama sa lalaking nakabuntis sa kanya. Nakita ko kung gaano nawala ng tiwala si nanay sa aming magkakapatid. Kaya wag na raw kaming mag-college at baka biguin din namin sila. Baka raw mabuntis kami o kaya ay makabuntis naman ang mga kapatid kong lalaki. Ang pangalawa kong kapatid na lalaki ay mahina ang loob at sobrang mahiyain kaya nang nasa tamang edad na siya ay natatakot siyang mag-apply ng trabaho. Kaya madalas ay nasa bahay lamang siya. Ang maganda lang sa kanya ay masipag naman siya sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ako bilang parang tumatayo ng panganay ng panahon na yon, ay nagkaroon ako ng pangarap na maiyahon sa kahirapan ng aking pamilya. Kaya binawasan ko ang pakikipagbarkada. Nang makatapos ako ng high school ay naglakas loob ako na kausapin sina nanay at tatay upang sabihin sa kanila na gusto ko mag-aral sa kolehiyo. Pero ang sabi nila sa akin ay huwag na kasi malamang ay magpapabuntis din ako. Kahit anong pangako ko na hindi ako magagaya sa ate ko ay ayaw pa rin nila, Papa Dudut. Dahil sa gusto ko talagang makapag-college, ay pikit mata akong nag-working student. Nagtrabaho ako sa isang kilalang fast food restaurant habang nag-aaral. Palagi akong sinasabihan noon ng nanay ko na tigilan ko na ang kahibangan ko na makapagtapos ng kolehiyo. Kasi hindi ko kakayanin. Sinabi niya rin na sayang lang daw ang paghihirap ko kasi mabubuntis din ako ng maaga. Kaya ang payo niya ay tumigil na ako sa pag-aaral at mag-focus na lamang sa pagtatrabaho upang mas makatulong ako sa kanila pagdating sa pinansyal.
Nagdilang anghel ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi sa mabubuntis ako kundi sa palagi niyang sinasabi na hindi ako makakapagtapos sa college. Napilitan po akong huminto sa pag-aaral at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho dahil hindi ko na siya kinayang pagsabayin. Lalo na nang kinapos na ako sa perang kailangan ko sa pag-aaral. Nang hindi na ako nag-aaral ay nakapagbigay na ako ng pera kahit papaano sa nanay ko para pandagdag sa gastusin sa bahay. Hindi ba tama ang sinabi ko sa iyo, Nika? Kabaliwan lang ang kagustuhan mong makapagtapos sa college. Mas mabuti na magtrabaho ka na lamang at huwag ka munang mag-aasawa. Tulungan mo muna kami ng tatay mo sa pagpapaaral sa mga kapatid mo, ang sabi ni nanay sa akin. Pero kapag nakaluwag-luwag po tayo ay babalik ako sa pag-aaral. Sayang naman po kasi ang naumpisahan ko, wika ko. Hindi ka pa rin ba talaga sumusuko ano? Basta tumulong ka muna sa amin. Mabawi man lang namin ang ginastos namin sa iyo simula nung baby ka pa, sambit ni nanay. Tumanim sa isipan ko noon na kailangan kong bumawi sa mga magulang ko dahil silang gumastos sa akin noong nag-aaral ako mula elementarya hanggang sa high school. Sila rin ang nagpapakain sa akin at bumibili ng kailangan ko noong wala pa akong trabaho. Kaya naman malaking parte ng maliit kong sweldo ang ibinibigay ko sa kanila. Walang problema yon sa akin, Papa Dudut, basta may matira lang sa akin na pamasahe sa pagpasok sa trabaho at sa pag-uwi. Isinantabi ko muna ang mga bagay na gusto kong bilhin at palagi kong sinasabi sa sarili ko na makakahanap din ako ng trabaho na may mataas na sahod at kapag nangyari yon ay saka ko naman pagbibigyan ang aking sarili. Saka ayoko rin na masabihan na walang utang na loob na anak. Kaya ako ginagawa ang pagtulong na yon sa aking pamilya. Isang araw birthday ko noon pero mas pinili ko pa rin na pumasok sa trabaho. Bago ako umalis ng bahay namin ay nagbigay ako ng pera sa nanay ko. Ang sabi ko ay bumili siya ng pansit at tinapay para kahit papaano ay meron akong handa. Hindi naman talaga ako naghahanda tuwing birthday ko. Pero dahil sa may pera akong naitabi kahit papaano ay naisipan ko na maghanda ng kaunti lang, Papa Dudut, para ma-experience ko rin. Hindi ko sinasabi sa mga katrabaho ko na birthday ko sa araw na yon kasi alam ko na magpapalibre sila sa akin. Pero yung manager kasi namin ay alam pala kung kailan ang birthday ko at binati niya ako na narinig ng iba kong mga kasama sa trabaho. Inumpisahan na akong kantsawan ng ilang kong katrabaho naman libre naman daw ako. Saka saan daw kami after naming magtrabaho. Pwede bang wag ko na kayong ilibre sa labas kasi wala akong budget para sa ganun. Sa bahay na lang tayo kung okay lang sa inyo. Kaya lang ay pansit at tinapay lang ang may papakain ko sa inyo, ang nahihiya kong sabi sa mga katrabaho ko. Okay lang yun basta libre, go kami dyan. Si manager nang bahala sa soft drinks. Tura ng isa kong katrabaho. Walang problema sa akin, soft drinks lang pala eh. Nakatawang sabi ng babae naming manager. Umasa ako na nakapagluto si nanay ng pansit sa bahay kaya malakas ang loob ko. Nayain ang ilang kong mga katrabaho sa aming bahay para kumain ng handa ko sa aking birthday. 3 kagaya ko na service crew ang kasama ko tapos yung manager namin. May sasakyan ng aming manager kaya yun ang ginamit namin para makapunta sa bahay. Pagdating sa bahay ay ina-expect ko na merong pansit man lang pero ganoon na lamang ang pagkadismay ako nang sabihin sa akin ni nanay na imbes na ibili ng pangpapansit at tinapay ang pera na ibinigay ko sa kanya ay binili daw niya ng bigas at pang-ulam. Sinabi ko na ang perang ibinigay ko sa kanya ay nakalaan para sa panghanda ko sa aking birthday. Tinalakan ako ni nanay na mas importante ang bigas at ulam kaysa sinasabi kong panghanda. Lilipas din naman daw ang birthday ko. Nakakahiya kasi narinig ng mga katrabaho ko ang naging usapan namin na yon ng nanay ko. Isa pang nakakahiya ay wala akong napakain sa mga isinama ko sa bahay. Mabuti na lamang at naintindihan nila ako, Papa Dudut. Alam ninyo, mabuti pa na sa labas na lang tayo kumain para ma-celebrate ang birthday ni Nika, ang sabi ng manager namin. Wag na po ma'am, wala rin naman akong pera, malungkot kong tutol. Okay lang, ako na ang sagot sa gastos. Ikaw na lang ang ititreat ko, ang nakangiting sambit ng manager namin. Halos maiyak ako nang marinig ko yun, Papa Dudut.
Alam ko na naaawa siya sa akin lalo na nang marinig nila ang mga sinabi ng nanay ko sa akin. Umalis ulit kami ng bahay at naghanap ng pwede pang makainan. May nahanap naman kaming restaurant na hindi gaanong kamahal ang pagkain at doon kami kumain. Napakasaya ko ng gabing yon kasi ginawa nilang espesyal ang aking birthday. Nakakalungkot lang kasi umasa ako na dapat ay pamilya ko ang magpaparamdam sa akin noon pero sa ibang tao ko pa nakuha. Kaya simula nang mangyari yon ay sinabi ko na sa aking sarili na sa mga susunod na birthday ko ay hindi na ako mag-iiwan ng pera sa nanay ko para sa aking paghanda kasi baka maulit yon. Masakit lang sa part ko na kung kailan ko gustong maranasan na magkaroon ng handa sa aking kaarawan sa aming bahay ay hindi pa yon nangyari. Hindi pa ako nakontento sa kinikita ko sa aking trabaho kasi hindi yon sapat upang suportahan ang pangangailangan ng aking pamilya. Lalo na tumigil na si nanay sa pagtanggap ng labada kasi sumasakit na raw ang kamay niya. Baka raw iyon pa ang ikamatay niya. Ang ginawa ko ay naging seller ako sa isang kilalang kumpanya, Papa Dudut. Ang mga ibinebenta ko ay mga damit, underwear, pabango at kung ano-ano pa. Meron lamang akong ipinapakitang brochure ng mga itinitinda ko sa mga gustong bumili. Kapag nakapili sila ay saka ko o-orderin ng product at pwede nila yung bayaran sa akin ng hanggang 2 gigs. Hindi magganong kalaki ang kinikita ko sa aking sideline ay okay lang sa akin yon. Kahit papaano ay pandagdag na yon sa perang ibinibigay ko sa aking pamilya para makakain sila ng 3 beses sa isang araw at may bigay ko pa ang iba pa nilang mga kailangan. Kahit nahihirapan na ako ng time na yon ay hindi ko yon sinabi sa aking pamilya. Wala silang reklamo o daing na naririnig mula sa akin, Papa Dudut. Naging kasiyahan ko na rin kasi ang makapagbigay sa kanila. Pero dahil sa sobrang kasipagan ko at palagi kong sinasalo ang shift na may kulang na crew ay madalas akong nagkakasakit. Kahit kasi masamang pakiramdam ko ay pumapasok pa rin ako sa trabaho. Ngunit iba ng araw na yon, Papa Dudut. Ang simpleng lagnat ko ay natuloy na sa trangkaso. Halos hindi ako makabangon sa pagkakahiga at ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Nag-text na rin ako sa manager namin na hindi muna ako papasok ng isang araw para makapagpahinga ako kahit papaano. Naintindihan naman yon ng aming mabait na manager at siya pa nagsabi na kung hindi pa ako magaling kinabukasan ay huwag kong pilitin na makapagtrabaho. Nang malaman ng nanay ko na nakahiga pa rin ako ng umagang yon ay kinausap niya ako. Sinabi ko sa kanya na hindi muna ako papasok kasi masama ang pakiramdam ko. Doon na niya ako binungangaan ng sobra. Hindi raw ako mayaman para maging tamad. Siya nga raw noon kahit na nilalagnat ay naglalaba pa rin siya para lamang may pakain sa aming mga anak niya. Tapos ako na kaunting sama lang ng pakiramdam ay a-absent na kaagad sa trabaho. Hindi ko na sinabi sa kanya na ilang araw nang masama ang pakiramdam ko. Talagang ng araw na yon ay hindi na kaya ng aking katawan. Sa mga sinabi ng nanay ko ay doon ko na-realize na wala siyang pag-aalala sa akin, Papa Dudut. Akala ko ay mag-aalala siya sa akin pero mas nag-alala pa siya sa sasahurin ko sana para sa araw na yon. Sa paglipas ng mga araw ay nasanay na ako na palaging nagbibigay ng pera sa nanay ko. Ang masakit pa ay nang magsumbong sa akin ang kapatid ko na nahihilig sa pagsusugal ng tong its si nanay. Isang gabi kasi ay umuwi ako sa bahay galing sa trabaho. Nagtaka ko kung bakit wala si nanay kasi medyo late na rin. Si tatay lang ang nandun. Madalas naman ay walang imik ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya ang mga kapatid ko ang kinakausap ko. Nagsumbong ang kapatid ko na nasa sugalan si nanay simula kaninang umaga pa at hindi pa sila kumakain ng hapunan sa oras na yon. Kaya ang ginawa ko ay bumili ako ng ulam sa bukas na karinderya habang pinagsaing ko ang kapatid ko. Pinakain ko muna sila at pagkatapos ay nagpasama ako sa isa kong kapatid para sunduin na si nanay sa sugalan na kinakaroonan nito. Ayaw pa nga akong samahan ng kapatid ko kasi baka raw magalit si nanay. Sinuhulang ko pa talaga siya ng 5 pesos para lamang samahan ako. Pagdating namin sa bahay kung saan ay nagtutong it si nanay, ay nagalit pa siya nang sabihin ko na umuwi na siya.
Meron din silang alak habang nagsusugal kaya alam ko na lasing na si nanay. Umalis na nga kayo, Nika. Mas lalo kong mamalasin ang dahil sa inyo, ang pagtataboy ni nanay sa akin. Nay, baka kasi maubos ang pera ninyo dyan. Wala namang may tutulong ang sugal sa inyo, ang nakikiusap kong sabi. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Umuwi na kayo, mga malas kayo sa buhay ko, ang sabi pa ni nanay. Gusto ko sanang sabihin kay nanay na galing sa dugo at pawis ko ang perang ginagamit niya sa sugal. Pero hindi ko na yung sinabi pa sa kanya. Ayaw ko rin na mapahiya siya sa mga kasugal niya. Isa pa'y lalabas na nanunumbat ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang umuwi at hayaan ang nanay ko na magsugal at mag-inom. Pagka-uwi ko sa bahay ay si tatay naman ang kinausap ko. Kumpara kay nanay ay mas mabait naman siya. Tatay, baka pwede nyo naman kausapin si nanay. Natigilan na ang pagsusugal. Hindi ko po pinupulot kung saan ang pera na ginagamit niya sa pagsusugal, ang sabi ko kay tatay. Kinausap ko ng nanay mo tungkol dyan. Kasi pati sahod ko ay sa sugal niya dinadala. Siya pa ang galit sa akin. Naimpluwensyahan kasi siya ng mga kumari niya. Tugon pa ni tatay. Asawa ka niya, tay. Kausapin mo ulit at baka makinig sa'yo. Pagpipilit ko. Nika, kilala mo ang nanay mo. Wala siyang pinakikinggan. Kung anong gusto niya ay gagawin niya. Hayaan mo na lang siguro siya, ang sabi pa ni tatay. Nanlambot ako ng sobra sa mga naging sagot ni tatay sa akin, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na kahit siya ay walang magagawa para pahintuin si nanay sa pagsusugal nito. Simula noon ay naging madalas na ang paghingi ng nanay ko ng pera sa akin. Kahit nga wala pang araw ng sweldo ay humihingi na siya sa akin. Ang masakla pa ay nalaman ng nanay ko ang pinagtataguan ko ng pera sa bahay, kaya pag uwi ko ng bahay para maglagay ng pera sa aking taguan ay wala na yung laman. Sa kapatid ko nalaman na si nanay ang kumuha ng perang iniipon ko sana na pambili ng bagong cellphone dahil sira na ang cellphone na ginagamit ko ng panahon na yon. Kahit na inaantok na ako ay talagang hinintay kong makauwi si nanay. Madaling araw na siya umuwi mula sa sugalan at nakainom pa. Gusto ko kasing kausapin siya tungkol sa pagkuha niya ng perang inipon ko. Nay, bakit niyo po kinuha ang inipon kong pera? Nasaan na po ang pera ko? Mahinahon kong tanong sa kanya. Wala na. Talo ko ngayon pero sa susunod na araw ay babawiin ko sila. Para may balik ko. Yung pera mo. Kung makasikil ka naman sa akin, Ika. Kung singilin ko kaya sa'yo yung mga nagastos ko sa'yo mula nung pinanganak kita. Baka pati ka na lang hindi ka pa nakakabayad. Singhal pa ni nanay. Alam ko naman po yun pero sana ay nagsabi muna kayo sa akin bago ninyo kinuha. Ang sabi ko habang pinipigilan ang pag-iyak. Wala kang utang na loob. Saka kailan ka pa natutong magtago ng pera sa akin, ha? Tanong niya. Hindi po ako nagtatago ng pera sa inyo. Nagbibigay pa nga po ako sa inyo, hindi ba? May pinaglalaanan po ako ng perang yun. Sagot ko. Nang malaman ni nanay na ipambibili ko ng cellphone ang iniipon kong pera ay napagalitan pa niya ako. Mas inuuna ko pa raw ang luho kesa sa pangangailangan ng pamilya ko. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi luho ang cellphone sa akin dahil kailangan ko yon sa aking trabaho. Pero hindi niya tinanggap ang paliwanag ko, Papa Dudut. Minsan ay naiisip ko na maglayas na lamang sa bahay at mabuhay nang hindi na iniintindi si nanay. Ngunit kapag naiisip ko ang mga kapatid ko ay umaatras ako sa ideya na yon. Papa Dudut, naaawa kasi ako sa mga kapatid ko na maging sila ay madadamay sa gagawin ko. Nagawa ko ng makabili ng maayos na cellphone pero second hand lang at hulugan pa. Sa panahon na yon ay meron akong nakilalang taga-ibang lugar. Si Andrew, naging kami kahit na hindi pa kami nagkikita. Sa kanya ko palaging sinasabi ang mga problema ko. Siyang palaging nakikinig sa mga hinaing ko sa buhay lalo na sa problema ko sa aking nanay. Hinihimok din ako ni Andrew na magtrabaho na lamang sa ibang lugar dahil sa mas malaki raw ang sahod kesa sa probinsya namin. Inilihim ko sa pamilya ko lalo na kay nanay ang pagkakaroon ko ng boyfriend. Alam ko kasi na pagagalitan niya ako at tututol si nanay. Natatakot din ako na baka paghiwalayin nila kami ni Andrew. Hanggang sa nakapag-decide na akong magtrabaho
sa ibang lugar at pinayagan naman ako ng pamilya ko, lalo na nang sabihin ko na mas malaki ang sweldo ko roon. Tinulungan ako ni Andrew na makapaghanap ng trabaho at boarding house na mura. Sa boarding house ay marami akong kasama pero puro kami mga babae. Si Andrew din ang gumastos sa mga requirements ko at pambayad sa 2 unang buwan sa boarding house ko. Pero lahat naman ng iyon ay utang at ang sabi ni Andrew ay saka ko na lamang bayaran kapag meron akong sobrang pera. Napakalaki ng pasasalamat ko kay Andrew dahil dumating siya sa buhay ko. Ang laki kasi talaga ng naitulong niya sa akin. Mas naging malaki ang ibinibigay kong pera sa pamilya ko pero mas lalo ako nahirapan nang magkasakit ang tatay ko at huminto na sa pagtatrabaho. Naunawaan ko naman yon kasi matanda na rin ang tatay ko at sa edad niya ay dapat na lamang na hindi na siya nagtatrabaho. Sa pagkakataon na yon ay tinanggap ko na ang kapalaran ko na maging breadwinner sa aming pamilya dahil ako na lamang ang mag-isang nagtatrabaho sa amin. Sinabi ko sa aking sarili na isasantabi ko muna sa pagkakataon na yon ang aking sarili at ang pamilya ko muna ang aking uunahin. May mga pagkakataon na nahihiya ako kay Andrew kasi sa tuwing lalabas kami ay siyang palaging gumagastos. Mabuti na lamang at naunawaan niya rin ang priority ko. Kahit na hindi siya mayaman at kagaya ko rin siyang nagtatrabaho sa isang factory ay nagagawa pa rin niya akong i-date at regaluhan kahit simpleng bagay tuwing monthsary naming dalawa. Kay Andrew ko naramdaman na kahit na wala akong ibigay sa isang tao ay mamahalin pa rin ako at espesyal pa rin ang pagtingin sa akin. Isang araw ay tumawag si nanay sa akin upang humingi ng 5,000 pesos. Nagulat ako sa laki ng perang hinihingi niya kaya tinanong ko siya kung saan niya gagamitin. Gagamitin kong pangpuhunan. Mag-iihaw-ihaw ako dito sa tapat ng bahay natin. Para naman kumita na ako. Pandagdag din sa gamot ng tatay mo at hindi sapat ang pinapadala mo kada linggo. Sagot ni nanay sa akin. Sige po nay, bukas pagka-out ko sa trabaho ay magpapadala ako. Turan ko. Natuwa ko sa naisip na yon ng nanay ko, Papa Dudut. Inisip ko na unti-unti na siyang nagbabago dahil imbes na pagsusugal ay pagnenegosyo na ang iniisip niya. Kahit paano ay malaking tulong na rin yon sa parte ko kasi 2 na kaming kikita ni nanay sa aming pamilya. Kaya nang sumunod na araw ay nagpadala ko ng 5,000 kay nanay. Umasa ako na gagamitin niya ang pera na yon para sa negosyong sinasabi niya. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinawagan ko si nanay at tinanong ko kung nakapag-umpisa na siya sa pag-iihaw. Ang sagot niya ay oo. Ipinagmalaki pa niya na mabenta raw ang ihaw-ihaw niya. Humingi pa siya sa akin ng pera na pambili niya ng maayos na ihawan. Dahil wala akong pera ay kinapalang ko ng mukha ko at tumiram ako ng pera kay Andrew na agad naman niyang ibinigay sa akin. 1 buwan pang lumipas at napansin ko na kahit may negosyo na si nanay ay palagi pa rin siyang humihingi sa akin. Kaya nagkaroon ako ng duda. Nang magkaroon ako ng magkasunod na 2 araw na walang pasok ay umuwi ako sa amin nang hindi ko ipinaalam sa aking pamilya. Nagtaka ako kasi wala akong nakitang gamit sa pag-iihaw sa bahay. Ang sabi ni nanay sa akin ay huminto muna siya ng ilang araw dahil sumasakit ang likod niya. Ngunit nang pasimple kong kausapin ang kapatid ko ay inamin ito sa akin na hindi naman nagtayo ng ihawan ang aming ina. Yung perang pinadala ko raw ay ipinangsugal at inom lamang ni nanay, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yun ay talagang uminit na ang ulo ko. Aaminin ko na hindi ko napigilan ang aking sarili na pagsalitaan ng hindi maganda ang nanay ko. Nanay naman, wala na ba talaga kayong pakialam sa pagod ko sa pagtatrabaho? Hindi ka ba kinikilabutan na sarili mong anak ang niloloko mo? Hindi mo alam kung ilang araw kong pinagtrabahuhan ang perang hinihingi ninyo sa akin para sa ihawan na sinasabi ninyo. Tapos ipangsusugal at inom nyo lang? Umiiyak ko na sabi sa kanya. Aba Nika, baka masampal ko ang bibig mo. Kung makapagsalita ka sa akin ay parang hindi ako ang nanay mo. Sigaw ni nanay sa akin. Sobra ka na kasi nay. Kulang na lang ay wag na akong magpahinga sa pagtatrabaho para lamang makapagbigay ka kapag humihingi ka. Tapos ganito pa ang gagawin ninyo sa akin? Ayoko na nay. Pasensyahan tayo pero wala na kayong aasahan sa akin. Sa sobrang galit ko ay nakapagbitaw ako ng ganong salita.
Bakit? Sinong tinatakot mo ha? Sige, hayaan mo na lang kaming mamatay dito sa gutom at huwag na huwag ka nang babalik dito. Galit na wika ni Nanay Papa Dudut. Umalis ako ng bahay namin na masama ang loob, Papa Dudut. Sa base panayang iyak ko. Kaya sa pinakahuling upuan ako pumwesto. Sa biyahe ay doon ko na-realize sa mga nasabi ko sa nanay ko. Na-realize ko na mali ang mga salitang nabitawan ko pero huli na para yun ay bawiin ko pa. Kahit kasi balik na rin ko pa ang mundo ay nanay ko pa rin siya, Papa Dudut. Utang ko pa rin sa kanya ang aking buhay. Isang masama at walang utang na loob ang naging tingin ko sa aking sarili ng time na yon. Inihinga ko kay Andrew ang sakit na nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na nagsisisi ako na nasabi ko sa nanay ko ang lahat ng yon. Kinalma niya ako at sinabi niya ay parang tama lang ang ginawa ko dahil baka na-realize or ma-realize ng nanay ko kung gaano ako ka-importante at baka ma-appreciate din ni nanay ang ginagawa ko sa aming pamilya dahil sa aking ginawa. Makalipas ang 3 araw ay isang text message ang natanggap ko mula sa kapatid ko gamit ang cellphone ni nanay. Si nanay lang kasi ang may cellphone sa amin, Papa Dudut. Ang sabi ng isa kong kapatid ay asin lang ang inuulam nila dahil wala na raw pera si nanay at ubos na rin daw ang bigas nila kaya wala na silang kakainin pa. Nagmamakaawa ang kapatid ko na magpadala ng pera kasi baka raw mamatay na sila sa gutom. Hindi ko kayang tiisin ang mga kapatid ko at hindi ko kayang maatim na kumakain ako ng maayos tapos sila ay hindi. Nag-reply ako sa kapatid ko at ang sabi ko sa kanya ay magpapadala ako ng pera. Pero siya na ang kumuha at siya na rin ang bumili ng bigas at pang-ulam. Ang sabi ko pa ay huwag niyang ibigay kay nanay ang pera at baka ipangsugal lamang nito. Ganoon na lamang ang ginawa ko, Papa Dudut, sa kapatid ko na lamang ako nagpapadala kapag humihingi siya ng pera. Minsan ay tumatawag din siya sa akin para magpasalamat o kaya ay manghingi ng pera kaya kampante ako na hindi talaga kay nanay napupunta ang mga pinapadala ko. Ngunit dumating sa point na napansin ko na parang nagiging madalas na ang paghingi ng kapatid ko ng pera sa akin. Kahit kakapadala ko pa lamang ay humihingi siya ulit. Kapag sinasabi ko na wala akong may papadala ay kinukonsensya pa niya ako. Sinabi niya na mabuti pa raw ako at masarap ang kinakain habang sila ay asin o kaya ay toyo lamang ang ulam. Nagkaroon na ako ng hinala na hindi ang kapatid ko ang nagte-text sa akin kundi ang nanay ko. Kaya nang minsan siyang nanghingi sa akin ay tinawagan ko siya at hindi niya yon sinagot. Sinabi ko sa text na alam ko na si nanay ang nagte-text sa akin at hindi na kailangang magpanggap ni nanay bilang kapatid ko para manghingi sa akin ng pera. Biglang tumawag si nanay sa akin at nagtaka ako kasi ibang iba siya nang makausap ko. Anak, Nika, sorry na. Naiintindihan na kita at tinatanggap ko ang mga nasabi sa akin. Hindi na ako nagsusugal, anak. Naisip ko na wala namang may tutulong ang sugal at alak sa akin. Akala mo ay isang anghel sa sobrang bait na sabi ni nanay. Pasensya ka na rin po, Nay, sa mga nasabi ko noong huli. Nadala lang talaga ako kaya ko yun nasabi. Paghingi ko pa ng sorry sa kanya. Simula noon ay kay nanay na ulit ako nagpapadala. Sinesend pa niya sa messenger ko ang mga binibili niya para raw hindi na ako magduda kung saan niya ginagastos ang mga pinapadala ko. Tinatanong ko rin ang mga kapatid ko kung nagsusugal pa ba si nanay at ang sabi nila ay hindi na. Nagpasalamat ako sa Diyos. Kasi ang akala ko ay hindi natitigil pa si nanay sa bisyo nito. Narealize ko rin na nagkaroon ng magandang resulta ang pagtitiis ko sa kanila ng ilang araw. Tama nga si Andrew sa sinabi niya na marirealize ng nanay ko kung gaano ako kaimportante kapag nawala ako. Makalipas ang 1 taon, hindi naasahang pangyayari ang naganap. Nabuntis ako ni Andrew. Wala yun sa plano ko pero dahil sa nangyari ay pinanindigan ko na lamang. Ang laking tuwa ko nang pinanagutan ni Andrew ang aking pagbubuntis. Nang umuwi ako sa amin para sabihin sa pamilya ko ang nangyari ay naggalit ang nanay ko sa akin. Bakit ka naman nagpabuntis ka agad, Nika? Akala ko ba itutulungan mo kami? Paano mo pa magagawa yun? Ngayong magkakaroon ka na ng sariling pamilya. Itong bahay, hindi mo man lang napaayos.
Alam mo na ikaw lang ang inaasahan namin ngayon. Galit na sabi pa ng nanay ko. Hindi ko po kayo pababayaan kahit pa magkaroon na ako ng pamilya. Nay, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Turan ko. Nagpakasal kami ni Andrew at simple lang pero ayos lang yon sa akin, Papa Dudut. Ang importante ay may kasal kaming dalawa. Habang hindi pa malaki ang tiyan ko ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nang hindi ko na kaya ang magtrabaho ay nag-leave na ako at sa bahay ng mga magulang ni Andrew muna ako tumira. Wala akong naging problema sa pamilya ng asawa ko dahil lahat sila ay mabait sa akin. Halos ayaw na nga nila akong patulungin sa mga gawaing bahay dahil sa buntis ako. Dahil sa huminto muna ako sa pagtatrabaho ay nag-alala ako sa pamilya ko kasi wala na akong may papadala sa kanila. Mabuti na lamang at naunawa ni Andrew ang sitwasyon ko at bumabawa siya ng pera sa sahod niya at ibinibigay niya yon sa akin para kahit papaano ay meron akong maipadala sa aking pamilya. Napakaliit naman ang pinapadala mo, Nika. Kulang na kulang sa pagkain pa lang namin dito. Inis na sabi sa akin ng nanay ko nang magkausap kami sa cellphone. Pasensya ka na, Nay. Wala po kasi akong trabaho ngayon. Gawa ng malapit na akong mga anak. Si Andrew po kasi ang nagbibigay ng perang pampadala sa inyo dyan. Nag-iipon din po kasi siya ng pera para sa panganganak ko sa ospital. Paliwanag ko. Ospital ka pa talaga mga anak? Ang mahal naman dun. Pwede namang sa hilot o kaya sa kumadrona na lang. Nagpapakasosyal ka pa talaga. Turan pa ni nanay. Hindi naman po sa yung pagpapasosyal. Mas safe lang po kasi kung sa ospital. Hayaan nyo kapag nakabalik na ako sa pagtatrabaho ay lalakihan ko na ulit ang padala sa inyo. Sambit ko. Nairaos ko naman ang maayos ang aking panganganak, Papa Dudut. Baby boy ang naging first baby namin ni Andrew. Makalipas nga ang ilang buwan ay bumalik na ulit ako sa pagtatrabaho. Nagpapasalamat ako kasi nandyan ang pamilya ni Andrew at silang nagtiyagang mag-alaga sa anak ko habang ako ay nasa trabaho. At dahil sa sumasahod na ulit ako ay nagpapadala na ulit ako sa aking nanay. Huminto na si nanay sa pagpapadala ng pictures ng mga binibili niya. Kaya nag-message ako sa kanya na baka pwede niyang isend ulit sa akin ang mga pictures ng binibili niya sa perang pinapadala ko. Nagulat ako nang magalit siya at kung wala raw akong tiwala sa kanya ay huwag na ako magpadala ng pera. Hindi na ako mapilapa sa kanya at alam ko na pagsisimulan lamang yon nang hindi namin pagkakaintindihan. Minsan ay tumatawag si nanay sa akin. Akala ko ikukumustahin niya ako at ang apo niya. Pero hindi pala. Humihingi siya sa akin ng malaking halaga ng pera, 10,000 piso. Isinugod daw nila si tatay sa ospital at inatake na naman. Siyempre buhay ang nakasalalay doon kaya nagmamadali akong humiram sa dalawa kong katrabaho ng pera at ipinadala kaagad yon sa nanay ko. Nang mag-text ako kay nanay kung kumusta na si tatay ay hindi siya nagre-reply. Kahit tawagan ko siya ay hindi siya sumasagot. Kinabahan tuloy ako na baka may masamang nangyari sa tatay ko. Kaya nag-leave ako sa trabaho para makauwi ako sa amin. Andrew, uuwi muna ako sa amin ngayon. Nasa ospital kasi ang tatay ko. Si nanay naman ay hindi sinasagot ang mga text ko. Kung ano lang update kay tatay, ako na mismo ang pupunta sa amin. Pagpapaalam ko sa aking asawa. Walang problema. Sorry kung hindi na kita masasamahan ha. May pasok kasi ako bukas at hindi ako pwedeng mag-leave basta-basta, ang sabi pa ni Andrew. Okay lang, babalitaan na lang kita sa kalagayan ni tatay. Wika ko. Bago ako umalis ay binigyan pa ako ni Andrew ng pera just in case na kailangan pa ni tatay ng pandagdag sa ospital. Gabi na ako nakarating sa amin at nagulat ako nang madatnan ko sa bahay ang aking tatay, Papa Dudut. Tay, akala ko'y nasa ospital ka. Nakalabas ka na pala kaagad, ang nagtataka kong sambit. Ospital? Hindi ako na ospital. Sino ba may sabi sa'yo na nasa ospital ako? Maging ang tatay ko ay nagtataka. Si nanay, teka, nasaan si nanay? Naghihinala kong tanong. Inamin ni tatay na nasa sugalan na naman si nanay. Aaminin ko na nagalit na naman ako kasi malamang ang perang pinadala ko na 10,000 pesos ay ginamit niya sa pagsusugal at alak. Gusto ko sanang puntahan si nanay sa pinagsusugalan niya pero pinigilan ko ang aking sarili. Ang ginawa ko ay hinintay ko siya sa bahay at nang dumating siya
ay nakita kong namumutla siya at nagulat. Sinabi ko na alam ko nang hindi na ospital si tatay. Ang akala ko ba'y tumigil ka na sa pagsusugal, Nay? Tanong ko. Oo nga, pero ngayon ay naglilibang lang ako, sagot niya. Paglilibang ba yung 10,000 piso ang pinangsusugal ninyo? Nagagawa nyo namang magsinungaling dahil sa kagustuhan ninyong ipagpatuloy ang bisyo ninyo. Pinigilan ko ang pagtaas ng aking boses. Inaantok na ako, Nika. Ayoko makipag-usap sa iyo. Kung hindi mo naman kami papadalahan dahil sa nalaman mo ay ayos lang. Tiisin mo na lang kami. Si nanay pa talaga ang nagalit sa akin. Pinigilan ko rin ang sarili ko na makapagsalita ng hindi maganda. Kinabukasan ay umalis na rin kagad ako at kagaya ng dati sinabi ko kay Andrew ang nangyari. Sa kanya ako umiyak. Pinayuhan ako ni Andrew na dapat ay ibahin ko na ang paraan ng pagtulong sa aking pamilya. Una, nagsuggest siya na bigyan ko na lamang ng maliit na negosyo ang pamilya ko. At kung hindi nila yon aayusin ay wala silang kikitain. Pero hindi ko pa kasi kaya sa panahong yon na bigyan ng negosyo ang pamilya ko kaya nagsuggest ulit si Andrew ng panibago. Ang sabi ni Andrew ay pwede naman na ako na mismo ang bumili ng mga kailangan ng pamilya ko kagaya ng grocery. Maglaan daw ako ng budget o allowance para sa pamilya ko kada linggo at kailangan na mapagkasya ng mga ito ang perang yon. Kundi ay wala na talaga akong ibibigay sa kanila sa buong linggo. Sa pangalawang sinabi ni Andrew ang sinunod ko. Ako na ang namimili ng grocery para sa pamilya ko at pinapadala ko yon sa bus na dadaan sa aming lugar. Pinipick up na lamang yon ang kapatid ko. Kada linggo ay nagpapadala ako sa kanila at pinanindigan ko na once a week lamang ako magpapadala. Hindi yun nagustuhan ng nanay ko, Papa Dudut. Huwag na raw ako magbigay kung masyado kong iniisip ang tulong na ibinibigay ko. Alam din daw niya na ang asawa ko ang nagsusulsol sa akin. Pero hindi ko pinakinggan ang sinasabi ng nanay ko. Ipinaunawa ko na kailangan ko rin na magtipid dahil meron na akong sariling anak. Ngunit ipinangako ko sa kanila na hindi ako titigil sa pagtulong sa kanila. Wala nang nagawa si nanay sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Nang mag-3 taon ang anak namin ni Andrew ay doon ko na naisipan na magtrabaho sa ibang bansa. Nagustuhan ko ang bansang South Korea dahil na rin sa kasikatan ng mga K-drama ng panahon na yon. Nag-aral ako ng salita sa Korea at nakapasa naman ako sa exam hanggang sa maging factory worker na ako sa bansang yon, Papa Dudut. Sa ngayon ay nakikita ko na ang pagbabago kay nanay. Hindi na siya nagsusugal sa pagkakaalam ko. Ipinaayos ko rin ang bahay namin at isinantabi ko muna ang pangarap namin ng asawa ko na magkaroon ng sariling bahay. Binigyan ko din sila ng tindahan. Sinisigurado ko na ang perang ipinapadala ko sa kanila ay napupunta sa tama. Hanggang sa kasalukuyan, naaminin ko na tumutulong pa rin ako sa aking pamilya at wala naman akong pinagsisisihan sa aking ginagawa. Kahit meron na akong sariling pamilya. Kasiyahan ko na rin kasi na makita na komportable ang buhay nila, Papa Dudut. Pero maasa pa rin ako na darating ang araw na hindi na nila kailangan pang umasa sa akin. Yung makikita ko na nakakatayo na sila sa kanilang sariling mga paa para naman mabigyan ko ang sarili ko at magawa ko ang mga gusto ko pang gawin sa buhay ko. Siyempre para makapag-focus na rin ako sa sarili kong pamilya. Pero habang hindi pa yon nangyayari ay patuloy pa rin ang pagtulong ko sa aking pamilya sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Pasensya na kung medyo magulo. Thank you sa pagkakataon na ito. Lubos na nagmamahal, Nika. Obligasyon nga ba ng anak na tumulong sa pamilya niya? Higit sa kanyang mga magulang kapag siya ay nagtatrabaho na. Ito ay hindi po isang obligasyon ngunit ito ay isang pagkakataon ng isang anak upang makaganti o ibalik ang sakripisyo ng kanyang mga magulang sa hirap at mabubuting ginawa ng isang magulang para sa kanila. Maliit o malaking tulong ay malaking bagay na para sa isang magulang. Ngunit sa panig naman ng isang magulang dapat ay alam din ninyo ang kakayahan ng inyong anak sa pagtulong. Huwag niyo siyang pipilitin sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Maganda na makita sa isang pamilya na kayo ay nag-give and take. At para naman sa mga breadwinner na kagaya ni Nika, isang pagsaludo ang dapat sa inyo. Hindi madali na isang tabi ang pansariling kaligayahan sa kagustuhan ninyong tumulong sa inyong pamilya. Huwag niyo ring kalimutan ang obligasyon ninyo sa inyong sarili. Hindi masama na magtira para sa sarili ninyo.
Hindi masama na minsan ay bigyan ninyo ng reward ang inyong sarili sa inyong pagsusumikap sa buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na nagmamahal, Nika. Obligasyon nga ba ng anak na tumulong sa pamilya niya higit sa kanyang mga magulang kapag siya ay nagtatrabaho na? Ito po ay hindi isang obligasyon, ngunit ito ay isang pagkakataon ng isang anak upang makaganti o ibalik ang sakripisyo, hirap at mabubuting ginawa ng isang magulang para sa kanila. Maliit o malaking tulong ay malaking bagay na para sa isang magulang. Ngunit sa panig naman ng isang magulang, dapat ay alam din ninyo ang kakayahan ng inyong anak sa pagtulong. Huwag niyo siyang pipilitin sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Maganda na makita sa isang pamilya na kayo ay nag-give and take. Para naman sa mga breadwinner na kagaya ni Nika, isang pagsaludo ang dapat sa inyo. Hindi madali na iisang tabi ang pansariling kaligayahan sa kagustuhan ninyong tumulong sa inyong pamilya. Huwag niyo rin kalimutan ang obligasyon ninyo sa inyong sarili. At hindi masama na minsan ay bigyan ninyo ng reward ang inyong sarili sa inyong pagsusumikap sa buhay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Vonnie, 38 years old at isa ako sa mga matatagal nyo ng listener at subscriber since 2022. Maraming istorya na akong napakinggan sa inyo at masasabi kong halos nagustuhan ko naman ang lahat. Pero ang pinaka-inaabangan ko ay ang mga tinatampok mong horror stories. Ewan ko ba, mas nag-e-enjoy ako na makinig ng mga horror kaysa sa mga love stories. Kasi pag love story ay nalulungkot lamang ako. Kasi dati na rin po akong naging sawi sa pag-ibig. Anyway, ang ikakwento ko sa inyo ay hindi kathang isip kundi totoong nangyari talaga sa akin. Matagal na itong nangyari pero sariwa pa rin yon sa alaala ko, Papa Dudut. Panganay ako na anak nila Papa at Mama at may dalawa akong nakababatang kapatid, Papa Dudut. Nasa kinder school pa lamang yata ako noon at nakatira kami sa isang liblib na bayan sa isla ng Negros. Bali kami na lang ang naiwan sa lumang bahay ng aking lolo dahil lumipat na silang lahat, pati mga kapatid ng papa ko sa Bacolod. Wala pang matino na elektrisidad noon at ang supply ay nagmumula pa sa isang generator ng munisipyo ng bayan namin. Umaandar lamang ito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa makatawid, pagkalipas ng alas 10 ng gabi ay tanging gasera o kandila na lamang ang mga ilaw ng bawat bahay sa bayan namin. Ang bahay ng lolo ko ay may taas at baba at ito ay halos gawa sa matigas na kahoy. Yero ang bubong at ang pang-ibabang parte ay gawa naman sa semento at marmol. Sa malawak na lupain nakatayo ang bahay na napapaligiran ng iba't ibang puno at mga halaman. Ang ibabang parte ng bahay ay may malawak na sala, kainan, kusina, kubeta at kwarto ng kasambahay. Sa itaas naman ay mayroon namang 4 na kwarto, ang 3 nito ay kayang umuko pa ng 6 na tao at ang isa namang kwarto ay 2 beses na mas malaki. Sa gitna ng mga kwarto na ito ay merong pang espasyo o hall na kasinlaki din ng kwarto, Papa Dudut. Dito makikita ang mga tsinelas na nakapwesto sa labas ng mga pintuan at tuwing papasok kami ng kwarto. Umaalog kami sa loob ng bahay. 5 lamang kami ang nakatira at ang 3 ay mga musmos pa lamang. May kasambahay pala kami pero uwian siya sa kanila tuwing gabi at babalik naman sa umaga. Napakatahimik ang isang malaking bahay na wala namang masyadong mga kasangkapan. Walang TV o radyo man lamang. Lahat ng mga gawain sa bahay ay mano-mano. Kahoy pang panggatong sa lutuan.
Masukal ang bakura ng bahay dahil sa mahilig magtanim ang mga lolo at lola ko. Maraming puno ng bayabas. Mayroon ding 3 puno ng niyog, avocado, star apple, lansones, kapok o cotton tree, kamatsele at santol. Papadudot, tahimik at payapa naman ang aming pamumuhay noon sa probinsya. Pero bigla itong nagbago isang araw nang may dumating sa aming balikbayan box na galing pa sa aking tita sa States. Maraming laman ang nasabing balikbayan boxes. May mga damit, pagkain tulad ng dilata. Walang chocolates kasi matutunaw lang. Meron ding mga imported na sabong panligo, body lotion at mga mamahaling pabango. May laman din itong mga damit, karamihan sa mga pinadala ni tita ay pang matanda na. Siyempre sina papa at mama lang ang makikinabang doon kasi sa kanila lamang yun kasya. Pero merong isang damit akong nakita na parang swak sa akin, Papa Dudut. Isa itong sweatshirt na may hood, kulay red at black ito at tipong ang design ng prints niya ay pang hockey. Hindi ko ito masyadong sinusuot kasi naging favorite ko siya at nangihinayang akong gamitin palagi at baka mawala kasi agad ang imported scent niya. Nakahang siya sa corner ng kwarto namin kasama sa mga ibang damit nila Papa at Mama Papa Dudut. Wala kaming kama na magkakasya kaming 5 sa higaan kaya sa banig o sa sahig lamang kami nakahilata tuwing gabi. Binitbit kasi halos lahat ni lolo at lola ang mga gamit nila sa bakolod kaya halos walang may naiwan sa amin. Wala din kaming maayos na aparador kaya gumawa na lamang si Papa ng sabitan ng mga damit namin na panlakad. Isang simple na kahoy na pinako sa kanto ng kwarto namin na nakadugtong sa 2 dingding. Isang gabi, patay na ang generator sa bayan namin, nagising ako bigla at nakita ko naggasera na lamang ang ilaw namin. Maliit ang siga nito na sadyang ganoon para makatipid o umabot sa umaga ang gas na laman ng gasera. Palagi itong nakapwesto malapit sa pintuan sa sahig ng kwarto namin. Ang sinag nito ay tumatama lamang sa pwesto namin kasi may lamesa at mataas na aparador na nakaharang sa gilid ng pintuan ng kwarto. Nakapwesto ako palagi sa pinakagilid ng banig katabi ng bintana. Katabi ko si Papa tapos si Mama at mga maliliit kong mga kapatid. Umakma akong tumihaya at bigla akong napatingin sa kanto sa pwesto ng mga nakahanger namin ng mga damit. Bali sa paanang kong ito ay damitan namin. Madilim ng kaunti ang sulok na ito kasi hindi masyadong natatamaan ng ilaw ng gasera. Ilang saglit pa ay napapansin ko ang aking sweatshirt na tila lumiliwanag ito ng paunti-unti. Sa lahat ng nakahanger na damit ay tanging siya lamang ang parang buhay. Unti-unti itong lumobo na parang may sumuot pero wala namang laman na nakikita at yung liwanag ay parang flashlight na inilagay sa loob ng sweatshirt at nakatutok ang sinag pataas hanggang sa tumama sa uluhan ng hood. Habang titig ako ng titig, Papa Dudut, sa sweatshirt, nararamdaman ko na parang may taong nakasuot nito. Hindi ko na kinaya ang takot ko. Parang sasabog na ang dibdib ko at niyuyugyug ko na si Papa para magising siya. Umiiyak na nga ako sa takot. Papa, gising! Nagpapanik na wika ko habang niyuyugyug ko si Papa. Pero yung tingin ko ay hindi umaalis sa lumiliwanag kong sweatshirt. Para kasing humihinga siya ng kusa. Ilang sandali pa ay napagising ko rin si Papa at naisabi ko sa kanya ang mga nakita ko. Paglingon ko uli sa damitan namin, ito ay madilim na uli na parang walang nangyari. Bumangon si Papa at pinuntahan ang sinasabi ko. Hinawi niya at kinapa ang mga damit. Wala naman dito ang sinasabi mo, matulog na tayo ulit. Tila naiiritang wika sa akin ng tatay ko. Wala naman akong magawa noon kundi ang pilitin ko ang aking sarili na matulog na. Pero Papa Dudut, hindi talaga ako nakatulog ng gabing yon. Dahil kahit na
Nagpapaligsahan pa sina mama at papa sa paghilik ay ramdam na ramdam ko pa rin ang sobrang takot. Yung pakiramdam na may nagmamatyag sa iyo pero hindi mo alam kung sino. Muli kong idinilat ang aking mga mata at napatingin ako sa mga nakasabit na damit, Papa Dudut. Kitang-kita ko na parang may figurang nagtatago sa likod ng mga nakahanger na mga damit. Ilang beses akong kumurap sa pag-aakalang na mamalik mata lamang ako. Pero hindi umalis ang figura, Papa Dudut. Mamayang kaunti nakita kong gumalaw ito at para bang lalabas na siya sa pinagtataguan niya. Doon ay unti-unti ko napagtanto na yung figura ay isa palang makapal na usok na itim na naguhugis babae. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil nababalot nga ito ng usok. Hindi ko rin alam kung may suot itong damit o wala. Hanggang sa tuluyan na siyang lumabas sa damitan, doon ay humarap siya sa akin. Dahil sa takot ay napatalukbong ako ng kumot at naiiyak na noon sa sobrang takot. Mamayang kaunti ay may sumitsit na malapit sa pwesto ko na para bang sinasabi niya sa akin na tanggalin ko na ang aking talukbong. At yun nga ang ginawa ko. Pero pinagsisihan ko yon ng malaki. Dahil pagtanggal ko ng talukbong ay bumungad agad sa akin ang mukha ng isang babae, maputla at namumula ang kanyang mga mata. Matatalim din ang kanyang mga ngipin at para bang sasakmalin ako. Dahil doon ay napasigaw na ako sa sobrang takot. Hanggang sa makaramdam ako na tila may sumasampal na sa mukha ko. Pagdilat ko ng mata, nakita ko sina Papa at Mama na ginigising ako. "Binabangungot ka, anak," wika ni Mama sa akin habang sinusubukan niya akong pakalmahin. Halos maiyak naman ako nung ikinuwento ko sa kanila ang aking napanaginipan. Agad naman akong niyakap ni Mama at pinatahan. "Huwag kang matakot. Hindi totoo ang panaginip. Sa susunod ay magpipray ka palagi kay Papa Jesus, ha? Para hindi ka makapanaginip ng nakakatakot," wika ni Mama sa akin. Si Papa naman ay lumapit sa damitan at inisa-isa niya ang mga damit na nakahanger. At doon nga'y napukaw ang kanyang atensyon sa sweatshirt na kanina lang ay nakita kong nagliliwanag. Kinuha niya yon at napansin ko sa kanyang mga mata na tila ba may naalala siguro siya sa kanyang hawak. "Ano yung tinitingnan mo dyan, Delio?" tanong ni Mama sa aking ama. Pero sa akin bumaling noon si Papa at nagtanong, "Ito yung sinasabi mo kanina na nagliliwanag at parang may nagsusuot?" Ani habang hindi inalis ang kanyang tingin sa kanyang hawak. Napatango naman ako bilang tugon. Pagkatapos ay muling ibinalik ni Papa sa damitan ng sweatshirt na hawak niya at hindi na kumibo sa akin. Samantala kinaumagahan ay nagkaroon ako ng lagnat. Hindi na ako pinilit ni Mama na bumangon at sa halip ay doon na lamang niya ako pinakain sa kwarto ng lugaw na may itlog. Tapos gatas. Pagkatapos noon ay binunyasan niya ako ng basang bimpo at pinalitan ng bagong damit. Pagkaraan noon ay pinagpahinga na niya ako at nagbilin na tawagin ko lang siya kapag kailangan niya ng tulong ko. Pag-alis naman ni Mama ay sinubukan kong matulog pero nagising din ako kaagad nang may sumitsit sa akin ng maraming beses. Kapansin-pansin din na tila kumulimlim sa labas na naging dahilan para dumilim din sa loob ng kwarto. Nagpatuloy ang pagsitsit at natuntun kong nanggagaling yon sa damitan. At muli akong kinilabutan, Papa Dudut, ng unti-unting umusok ng itim sa likod ng mga damit na nakahanger at ang usok na ito ay parang humuhulma bilang katawan ng isang babae. Lalong nanginig ang buong katawan ko nang biglang dumilat ang figura sa likod ng mga damit. Matingkad na kulay pula ang mga mata nito tapos ay unti-unti na naman siyang lumalabas para lumapit sa akin. Mabilis akong sumigaw sa labis na takot. Tinawag ko ang pangalan ni Mama pero hindi siya nagre-response. Sinubukan kong bumangon pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Pumaibabaw na sa akin ang nilalang. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nilabas niya ang kanyang mga ngipin na matatalas. Tapos sa loob ng kanyang lalamunan ay meron ding dumilat na dalawang mata na kulay pula.
Nanginig ako sa takot at nagpatuloy sa pagsisigaw. Pero mabilis ang kilos ng nilalang at sinunggaban niya ang aking leeg. Bigla akong nagising sa aking bangungot, pawis na pawis at naghahabol ng hininga. Tiyempo namang nagmamadaling pumasok si mama para lapitan ako at tulungan. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka sumisigaw? Binabangungot ka na naman ba? Nag-aalalang tanong sa akin ng aking ina. Mama, yung halimaw, nasa likod ng mga damit natin. Naiiyak kong sumbong sa kanya. Naguluhan naman si mama sa aking sinabi. Anong halimaw? Ano bang itsura niya? Nagpapanik naman akong sumagot. Nababalot po siya ng kulay itim na usok pero mahaba po ang buhok niya at maputla ang muka. Tapos namumula ang kanyang mga mata at maraming matatalas na ngipin. Tapos sa loob po ng bibig niya ay may dalawang mata rin na kulay pula. Sasakmalin po niya ako. Kuwento ko. Nagbuntong hininga naman si mama. Vonnie, panaginip lang yon. Hindi yun totoo. Sinusubukan niyang pakalmahin ako. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi po siya panaginip, 2 beses na po siyang nagpakita sa akin. Pagpapatuloy ko naman. Matagal nang nakahangre dyan ang damit natin. Wala ka namang nakikitang nakakatakot, ngayon lang, ang sabi pa ni mama sa akin. Simula po nang dumating yung damit na yon, napadala ni tita ay nagsimula na po siya magpakita sa akin. Insist ko. Tumayo naman si mama at lumapit sa damitan pagkatapos. Saan ba dito yung tinutukoy mo? Usisa niya. Yung kulay red at black po, yung may takip sa ulo, sagot ko naman. Etong sweatshirt ba ang tinutukoy mo? Pagkaklaro ni mama habang hawak niya ang tamang damit na tinuturo ko. Opo ma, nakita ko po yan kagabi na lumiliwanag tapos parang may nagsusuot. Tapos noon dyan ko na po nakikita yung halimaw na babaeng itim na may pulang mata. Ang sabi ko sa kanya, hoping na paniwalaan na ako ni mama sa pagkakataong ito. But to my disappointment ay muling ibinalik ni mama ang sweatshirt sa damitan at nagwika. Kulang ka lang siguro sa tulog kaya kung ano-ano ang mga napapanaginipan mo. Magpahinga ka na. Ma, doon na lang po ako sa sofa matutulog. Pakiusap ko sa kanya. Buti na lamang at pumayag si mama kaya pinagdala niya ako ng isang unan at kumot tapos ay sabay kaming bumaba na. At doon ako nahiga sa sofa kung saan ay nakatulog ako ng mahimbing. Simula noon Papa Dudut ay natakot na ako matulog sa aming kwarto kaya nagpasya na lamang noon sina mama at papa na sa sala na lamang kami matulog simula noon. Pero tuwing gabi ay kapansin-pansin ang mga yabag at paggalaw ng mga gamit namin sa kwarto. Akala ko nga ako lang ang nakakarinig noon pero maski sina mama at papa ay naririnig din ang mga kababalaghang nangyayari doon sa kwarto namin kung saan ay naroon ang mga damit namin. Hanggang sa isang madilim na madaling araw na alimpungatan ako nang marinig ko ang mga yabag na pababa ng hagdanan. Agad kong ginising noon sina mama at papa. Nalimpungatan naman sila at maski sila ay nagulat din sa mga narinig. Agad na bumangon noon si papa para buksan ang ilaw ngunit hindi yon mabuksan. Nagpasya naman si mama na bumangon din at kunin ang flashlight sa drawer malapit lang sa sofa na tinutulugan ko. Nang ilawan Papa Dudut ni mama ang flashlight, biglang bumungad sa harapan namin ang babaeng may pulang mga mata at matatalas na ngipin. Sumigaw ito ng napakalakas at para bang nanggagaling sa impyerno ang kanyang boses. Dahil dito ay napasigaw si mama at papa sa sobrang takot at nabitawan pa nga ni mama ang hawak niyang flashlight dahil sa pagkagulat. Pagkatapos noon ay agad nila akong hinila at kinarga ang mga kapatid kong natutulog pa. At doon ay nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Tiyempo namang paglabas namin ng bahay ay biglang nagsara ang pinto at hindi na namin yon mabuksan. At kitang-kita namin na sumili pa sa bintana ang babaeng may pulang mga mata. Papa Dudut, hindi makapaniwala ang mga magulang ko sa aming nasaksihan. Sinabi ko naman sa kanila na yon ang nakikita kong gumugulo sa akin tuwing natutulog ako at alam kong hindi yon bangungot dahil gising ang diwa ko noon.
Kaya doon na kami nagpalipas ng gabi sa labas ng bahay. Pagkatapos ay kinaumagahan pagsikat ng araw ay agad kaming tumungo sa simbahan para humingi ng tulong sa pare. Fast forward. Dumating ang pare sa bahay namin at binindisyonan ng holy water ang buong bahay. Samantala kinuha naman ni Papa ang sweatshirt na madalas kong ituro na sanhi ng pagpapakita ng masamang nilalang sa aming bahay. Agad niyang nilabas yon. Pinabindisyonan sa pare at saka sinunog sa labas ng aming bahay. Papadudot, kitang-kita namin na may lumabas na itim na usok sa sweatshirt na yon habang nasusunog. Alam namin hindi ito ordinaryong usok kasi naghuhugis tao pa ito. Samantala mukhang nakita rin yon ng pare at nagdasal. Binigkas sa mga salitang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Umalis ka, kampo ng dyablo. Mamayang kaunti ay nawala na ang itim na usok at ordinaryong usok na lamang ang nakita namin habang tuluyan ng ginawang abo ang haunted sweatshirt. Father, hindi na ba magbabalik ang masamang espiritu na yon? Nag-aalalang tanong ng aking ina sa pare. Hindi na, nagapi na siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero hindi lang siya ang dapat ninyong katakutan dahil marami pa sila sa paligid. Ang mabisang panlaban sa mga katulad nilang kampo ng kadiliman ang inyong matibay na pananampalataya sa Diyos. Wika ng pare sa amin. Samantala gumawa naman ng paraan si Papa para makapag long distance noon sa tita ko sa Amerika at doon ay kinumpronta niya ito tungkol sa pinadalang sweatshirt. Si tita naman ay wala daw malalang nagpadala ng sweatshirt sa katulad ng sinasabi namin. Hindi raw siya magpapadala ng sweatshirt kasi alam niyang mainit dito sa Pilipinas. At yung mga sweatshirt na mabibili sa Amerika ay pang malalamig na lugar lamang. Pero may kutob si tita na baka napasama lamang ang sweatshirt na yon nang ipinabalot niya ang balikbayan box sa isang kaibigang Pinay na suspetsya niya ay may lahing mangkukulam. Kung ano man ang intensyon ng kaibigang Pinay kung bakit nilagay ang sinumpang sweatshirt na yon sa loob ng padala ay hindi po namin alam. At saka nakagalitan na rin daw ni tita ang naturang kaibigan at hindi na sila nagkikita pa o nagkakausap. Pagkatapos noon ay humingi ng sorry si tita sa aking ama at nangako na babawi ito at magpapadala ulit raw siya ng balikbayan boxes. Pero sisiguraduhin na raw niyang siya ang magbabalot at mag-iimpake nito. At yun, nagkaayos ulit sila ni Papa. Sa kabilang banda pagkatapos ng insidenteng yon ay muling bumalik na sa normal ang mga buhay namin. Naging tahimik na at maliwalas ang buong bahay at nakabili na rin sina Mama at Papa ng mga cabinet at higaan kaya hindi na nakakatakot. At saka kahit na natutulog na ako noon sa kwarto ay hindi na ako binabangungot. Sa puntong yon ay alam kong tapos na talaga ang aming problema. Papadudot sa ngayon ay matanda na ako at may sarili ng pamilya pero kasama ko pa rin sa bahay ang aking mga magulang. Dito na kami sa Cainta Rizal nakatira ngayon at ayos naman ang buhay namin. Samantala, eto yung karanasan ko na hanggang sa ngayon ay sobrang malinaw pa rin sa akin ang mga pangyayari. Para ba siyang naka-high definition sa alaala ko? Sa tuwing nagkikwento ko ito sa mga kaibigan at kamag-anak ko ay pati na rin po sa asawa ko at mga anak ko ay hindi ko maiwasang mangilabot. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng masamang espiritu na yon. Ang nilalang na nagmamay-ari ng haunted sweatshirt. Pero alam kong hindi na siya babalik dahil armado kami ng pinakamalakas na armas laban sa mga nilalang na supernatural. Ang matibay naming pananampalataya sa Panginoon. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon at sana'y mabasa po ninyo ito at umaasa po ako na sana'y maitampok ninyo ang aking kwento sa inyong YouTube channel. Muli, thank you very much and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Vonnie Karingal.